Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mas lalo pong lumalalim po ngayon yung usapin tungkol nga po sa mga nawawalang sabongero. At tandaan natin mga kababayan, no, Butterfly sa Tolentino. At tandaan natin mga kababayan, na nangyari po yung nawawalang sabongero po na yan, noong panahon po ni Digong. O, di ba? So, ngayon mga ka-Streetwise, no, ang point natin dito, no, kung itong mga nawawalang sabongero nangyari to sa PBBM admin, katakot-takot po talaga no na batikos ang mangyayari po dito sa mga DDS. Ganyan yan eh. Pero nung nangyari po ito noong panahon ni Digong, yung mga DDS wala lang, okay lang. Mga sabongero naman yung mga yan eh. Tingnan niyo mga kabobohan ng mga ano no, mga kabobohan po ng mga DDS, mga kababayan. No? Nung panahon ni Digong, nung nawala pa yung mga sabongero na yan, okay lang. Okay lang. Mga sugarol naman yung mga yan. Mga small time na sugarol. Okay lang daw mamatay. Pero kung nangyari kay PBBM yan, matindi yan. Oo, matinding batikos po yan. Oo. Di ba? Oh, tsaka igingay din yun. O totoo, igingay din po talaga yan yung mga sabongero. Oh. Naisip ko nga baka baka yung mga nawawalang sabongero baka naisama sa Squid Game. Di ba ganun yung mga di ba? Yung mga kasali sa Squid Game, di ba? Yung mga maraming utang na mga sugarol, di ba? Okay. So ngayon, itong malupit dito. Okay. So, maraming salamat nga pala dito kay Secretary Boying Rimulyo no dahil nga po sa kanya kung si Duterte nga po naging presidente hanggang ngayon, malamang hindi pa rin po tayo makakakuha ng lead. Kung sino ba yung mga posibleng sangkot nga po dito sa mga nawawalang sabongero. Oh. So ngayon, ang sabi dito ni Secretary Boying Rimulyo, no, sabi dito, missing sabongero shocker. Isang senador, 2 congressman, tag in disappearance. So sabi ito ni Secretary Boying Rimulya, base po ito dun po sa witness na hawak nila. So malamang magiging state witness na po nga po siguro yun. No? Pag state witness, ibig sabihin, kahit na naging sangkot siya doon sa krimen, baka di na rin po siya makasuhan. Oh. So sabi dito, no? Okay. Continue natin sabi dito. The Department of Justice is reportedly investigating the possible involvement of a 2 senator and 2 congressmen in disappearance of 34 cockfighting enthusiasts Politico has learned. Okay. And Scooper said Justice Secretary Crispin Rimulya is currently verifying the claims of a certain alias Totoy. Who allegedly has insider knowledge about the high-profile disappearance linked into Isabong operations. So ngayon, ang pagkakaalam ko dito ngayon sa Isabong ngayon mga kababayan, nagkaroon ng dayaan ata, no? Tama, di ba? Ito yung kwento ng Isabong eh. Kasi may Isabong. So nakakataya po yung mga mananaya sa pamamagitan ng cellphone. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, dahil nga po live nga po yung Isabong na yan, so tumataya po sila gamit ang cellphone, may kasabot po sila sa loob ng sabungan na dinadaya po nila. Paano dinadaya? Yung tari daw niluluwagan o hindi maganda yung pagkakalagay ng tari o minsan sinasaktan yung manok para may advantage nga naman doon sa tinatayaan. Nakuha niyo yung point. 'Di ba? Parang ganoon po yung nangyari. Nagkaroon po ng dayaan sa Isabong. No, tumataya po yung mga may kasabwat sa loob ng sabungan, no? Para advantage nga nila. Okay. So, parang ganun na atang kwenta, no? So, ngayon mga kababayan, ito pa. Sabi pa dito, ang malupit dito mga kababayan, meron pong tinatag na 2 congressman at 1 senador. So, syempre may clue kung sino. May clue. Sabi dito, no, according to Totoy, the senator's name is aware of the circumstances surrounding the Sabongero's disappearance. The senator is known publicly for his outreach activities. Okay. Ito na. Hinga muna tayo. So, ngayon mga kababayan, ito. Base po kay alias Totoy, Alias Totoy, base po kay Alias Totoy, yung senador nga daw po na sangkot daw sa nawawalang mga sabongero,
known publicly for his outreach activities. So, sino yun? Kayo na po sumagot dyan. Sino po yung nakita nyo senador na mahilig po sa outreach activities? Hindi siya mahilig, kilala. Di ba? Magkaiba kasi yun yung mahilig sa kilala. Yung mahilig lang siya. Pero siya, kilala po siya sa outreach activities. So, sino yun? Oh, di ba? Comment nyo lang dyan kung sino yung sa isip ninyo. Oh, di ba? Oh, di ba? Din ako napatanong eh. Oh, di ba? Tama ba? Oh. Oh. So, sabi dito, continue pa natin. Totoy also identified two congressmen who allegedly funded Isabong operations and are believed to have knowledge of what happened to the missing cockfighting in Tusayas. Okay. It remains unclear whether the three lawmakers had the direct role in the disappearance, but Totoy claims they are not entirely in the dark. Okay. So ngayon, nililinaw lang po natin na hindi pa naman verified na sila ay rektang may kinalaman po sa disappearance ng mga nawawalan sa Bungero, pero hindi sila nawawala sa eksena. Alam nila yung nangyayari. So malalim na investigation pala to. Di ba? So ngayon, for now, Remulla is weddled their names as DOJ continues to build its case and search for more witnesses to corroborate Totoy's allegations. So, mga babae, no? So, merong report dito from, para mas maganda, no? May balita dito from Bilyonaryo. Okay. Pineda ba? Tingnan natin, ha? Research ko ngayon si Pineda. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng vini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman, ilan umano sa funders ng Isabong operations. Hindi pa raw sigurado kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista? Basta, there are others. Ayon sa DOJ, patuloy ang isinasagawang case build-up para mapagtibay ang kaso laban sa mga itinuturong suspect, lalo na't makapangyarihan at maimpluwensya raw ang nasa ulo ng missing sabungeros case. Ngayong araw, sinabi ng Supreme Court na bukas ang kanilang tanggapan sa hiling na meeting ni Secretary Remulla. Matatanda ang sinabi ni SOJ Remulla na nais niyang makausap si Chief Justice Alexander Gesmundo para ilahad ang mga balakid na kinaharap ng ahensya sa investigasyon. Lalo na't inilahad ni Totoy na kahit SC, kayang maimpluwensya ng mastermind sa mga nawawalang sabungero. Nakipagpulong na rin daw ang DOJ sa ilan pang ahensya ng pamahalaan tulad ng PNP. So ano pala to, no? So malalim pala ito, no? Malalim pala to. Okay. So si search nga natin 'yan. Congressman Pineda, no? Search nga natin. Ngayon ko lang nakita 'yan eh. Okay. Congressman Pineda, no? Congressman Pineda. Isabong. So Bong Pineda. Tama ba? Bong Pineda, no? So, lumabas pala yan nung investigasyon nga po ni Bato. Oo. So, ito pala yung mga lumalabas. No? So, may pulis pa pala. Okay. So, pakita ko sa inyo para mas maganda. Okay. Alam nyo, natatawa ko dyan sa mga tao na nanonood dyan, no? Na ito to, puro daw ako ngaw-ngaw. Siyempre, nanonood sa vlogger eh. Alam nyo, konting gamit naman ng common sense, no? Konting gamit naman ng common sense, di ba? Kaya Ron, daldal mo. Puro ka ngaw-ngaw. Siyempre, vlogger ako. Anong ba gusto nyo gawin ko? Kaya nga ako nandito, eh. Ano ba, DDS ba yan? Tanga eh, no? Tanga talaga, puta na. Ngayon, mga kababayan, tinan nyo naman to. Okay. So, ito, nakita ko to sa Billionaire News din, no? Sabi dito, Isabong War, atong ang claims rivals Bong Pineda and Congressman Teves. So sabi na naman si Teves dito. Patrick Antonio, di ba General Coscolan,
Si Koskolan, di ba? Sangkot din sa ano din to, di ba? Sa EGK. Bata-bata ni Digong to eh. Si Koskolan. Mayor na no? Salivating over 60 billion a month windfall. Grabe, no? So, malaking pera pala talaga dito, no? Isabong Kingpin Atong Ang is accusing his rival of conspiring to break his virtual monopoly to the multi-billion peso Isabong or online cockfighting gambling business. Okay, Atong Ang and rakes in up to 60 billion a month in bets of 3 billion in profits from Isabong. Grabe no? Ang laking pera pala talaga ng Isabong, no? So, yung ano pala, yung bet, no, yung pumapasok na pera sa Isabong, 60 billion pesos. Tapos yung profit, 3 billion a month. While Pagcor takes only 400 million a month. Grabe. Ang is blaming his rival for allegations that he was behind the disappearance of 30 Sabongeros who were abducted from cockpits operated by his Lucky 8 Pitmasters Isabong franchise. Yan. So ngayon mga kababayan, sumabit din pala pangalan ni Tebes pala. Tandaan niyo mga kababayan na ito nangyari to, yung pangsangkot nga po kay Tebes, wala pa siyang issue kay Digamo nito. 'Di ba? Wala pa, di pa nangyayari yung Digamo murder case dito nung nasangkot nga po si Tebes diyan po sa Isabong. Baka sabi na naman diyan ni Tebes, wala, dinadamay lang yun sa sa kaso ko, parang baka ganoon naman. So ngayon mga kababayan, no, si Bong Pineda pala. So ngayon pag-usapan ngayon natin itong si Tebes. Okay. Kasi tingin nakuha ko dito eh. Alam mo, Takero, teka lang, may comments din mo Alam mo, Takero, grabe ang ginawang perwisyo ng grupong sindikato ni Digong. Kinawawa ang bansa natin. Totoo nga, no? Ang daming nabudol po ni Digong, mga kababayan. Actually, mga kay-streetways, no? Dito po ako natatangan sa mga DDS eh. Ito po yung harap-harapang ebidensya na po na nakasalambulat na po sa pagmumukha natin. Di ba? Hindi pa rin sila naniniwala. Ayun na yun eh. Ito po yung ebidensya eh. Ganito po, kababoy ang ginawa ni Digong sa bansa. May mga ebidensya po, may mga namatay na tao, may mga buhay na nagpapatotoo, may mga witness, pero mas maniniwalaan pa rin po nila yung pagiging kulto po nila. So, ang tawag ko nga dyan, on denial. No? Actually, yan? Hindi magandang ugali po yan, yung on denial. Oh. So, ngayon mga babayan, no, actually, no, nadawit na si Tebes dito. Tapos, ang malupit pa dito, no, noong 2023, nung hindi pa nga nakukulong itong si Tebes, no, sabi dito, no, NBI officers burst threats from RD Tebes after raiding Isabong Ops in Cebu. Di ba si Tebes taga Negros? Di ba? Tama, di ba? Si Tebes po taga Negros. Pero nung na-raid po ng NBI, yung Isabong sa Cebu, naglarit din po si Tebes. Ano yun? Kakasuhan daw po ni Tebes yung NBI officer. Oh. National Bureau of Investigation Region 7 Director Renan Agustus Olivia on Wednesday bared that he was threatened by suspended Negros Oriental. Suspended na pala siya nito. Arnulfo Tebes after he led a raid in online cockfighting live streaming hub in Cebu. Olivia faced a committee in public order and dangerous drugs. Ano ni ba to Committee ni ba to To affirm the statement of Pamplona Mayor Janice Digamo linking the Tebes family to the operations of Isabong which is considered illegal in the Philippines. Oh. So ngayon kasi baka sabihin na naman diyan ng mga DDS, no. Ito Kero. Dumaguete. Okay. Thank you, Dumaguete. Okay. Pero Negros Province, Negros Island pa rin yun, di ba? Yung Dumaguete, di ba? So, ngayon mga kababayan, no, baka sabihin na naman kasi dyan ng mga DDS, Takero, sabi dito, congressman. Hindi na nga congressman si Tebes. Mga ka-streetwise, no, nung nangyari nga po yung Isabong po na yan, yung mga nawawala nga po mga sabongero, congressman po si Tebes nun. Oo. Congressman siya nun. So ngayon lumalabas po yung pangalan po ni Arnie Tebes na posibleng
isa sa mga promotor kung bakit nga po nawawala or ngayon confirm na napatay na. Dati kasi nawawala lang, di ba? Dati missing sa Bungeros lang eh. Ngayon, mga ano na, mga confirm na patay na talaga. Di ba? Especially kung makikita pa yung mga bangkay. Okay. So ngayon mga babayan, no, ang tanong ngayon natin dito, no, dyan sa 1,200 na nanonood, kayo ba naniniwala ba kayo na kayang gawin ni Arnie Tevez yun, na magpapatay po ng ganong kadaming tao? Di ba? So yun, di ba? So, tandaan natin mga kababayan, no? Si Arnie Tevez po, may history po talaga ng mass murder. Ginawa na po niya yan kay Digamo. Di ba? Ilan po yung na ganun nung nangyari kay Digamo. Di ba? Bukod nga po kay Digamo, pati po yung mga tao po doon sa loob mismo ng bahay, pinagbabaril po. So kung nagawa nga po ni Tevez yan kay Digamo, na isang governor na noong panahon na yon, paano pa kaya sa mga pobreng sabungero? Grabe pala to, no? O ngayon mga babayan ngayon, at least settled na tayo. Mukhang may clue na tayo kay Tevez. Mukhang ganoon na nga, di ba? Ngayon yung ang pinaka nakaka-intriga dito, yung senador. Ngayon syempre nung sinabi nga po ng report na isang senador nga daw po ang sangkot sa mga nawawalang sabungero, ang naisip ko kaagad, baka si Bato. Kasi nga po, di ba, inaway ni Gretchen si Bato. Di ba? So, ngayon gets ko na, no? Ngayon pala, si Gretchen pala, business partner pala niyan si Atong Ang. Oo. Okay. Pero sabi kasi ng report, isang senador lang daw po yung sangkot sa posibleng kasangkot sa mga namatay nga po ng mga sabungero, isang senador lang daw po. At yung sinabi nga po na clue ba? Mahilig daw po at kilala daw po siya sa outreach program. Sa outreach. Okay. So, sino ba yon? Wala naman ako ibang makita kundi si Bongo lang. Di ba? Wala akong makitang iba. So, yun yun. Tignan nyo ha. Punta nyo yung Facebook ni Bongo. Ito yun yun. Bumibili ng mani. Bumibili ng kropek. With video pa. Di ba? Sige, puntahan natin, no? Puntahan natin yung Facebook ni Bongo. Actually, hindi po nawawala ang isang araw na wala pang post si Bongo about sa ganyang mga drama niya. Politiko talaga eh, no? Okay, hanapin natin Bongo. Sumbong kay Bongo. Ano ba? Ito. Puntahan natin yung ano niya. Yan. So actually no, may mga balita mga kababayan na mukhang plano rin palang tumakbo ni Bongo bilang presidente. Oo. So actually no, yung mga ganyang klase mga galawan ni Bongo. Ano ba yan? Nakayin nga natin. Ayan no. Ito may bago naman siya dito. Nakasama ni Bongo sa pag-almusal mga kababayan natin na sunugan sa Barangay 773. Outreach. Di ba? Kumakain na nakakamay, tumutulong sa mga nasunugan. Basketball player. Teka lang, marami yan. Tingnan natin. Ayun ito yung pinakita ko kanina. Yung bumibili siya ng mani. Kita nyo ba? Yan, di ba? Okay. Hindi kasi mga kababayan, no? Wala pa akong kilalang senador. Ito pa, yan pa, Wala pa akong kilalang senador. Baka kayo meron kayong kilala o meron kayong o aware kayo. Wala pa akong ibang kilalang senador na mahilig po sa outreach. Si Bongo lang po talaga. Di ba? Wala akong kilala eh. Si Bongo lang talaga. So ngayon mga kababayan, ito. Tingnan nyo to. Kasi alam naman po natin na si Bongo mga kababayan, no?
Si Bongo po, makadigong po yan. Hindi naman siya makasara. Di ba? Makadigong talaga yan. Kaya ngayon, no, posible nga po na tumakbo ito si Bongo pag nakita niya talaga na yung numero ay pumapabor sa kanya. At tulad nga po ng mga sinasabi ko nga po nung mga nakaraang mga vlog natin, may mga kaibigan po tayong mga DDS. Na si Bongo po ngayon, nagsisimula na nga po na mag-ipon po ng team para po sa 2028 elections. At by the way, mga babayan, no, 2028, kahit po tumakbo po si Bongo bilang presidente, hindi naman po siya mawawala bilang senador. Manalo o matalo, hindi, matalo man si Bongo sa 2028 election, senador pa rin po siya. Di ba? Oh. So, ewan lang natin. So, abangan natin to, no? Pero, ito po, matinding development nga po talaga ito. Kasi nga po, meron po tinuturong senador. At malamang si Bongo nga po yun. Alam niyo kung anong bullshit kasi dito, mga kababayan? Ano ba yung pinaka-plataforma ni Bongo? Di ba yung pinaka-plataforma ni Bongo? Kalusugan. Di ba? Ayun talaga, di ba? Ayun talaga yung plataforma ni Bongo, kalusugan. So ano ba yung kalusugan? Ang kalusugan po, nagpapahaba ng buhay. Pero nagpapahaba ng buhay, pero sangkot naman sa patayan. O di ba? Alam niyo kung ako po naniniwala po sa Quadcom. Anong sabi po sa investigasyon ng Quadcom? Yung reward money, and by the way, meron siyang admittance dyan na may reward money talaga. Yung reward money, dumadaan kay Bongo. So, ibig sabihin nun, malaki po talagang kinalaman ni Bongo sa patayan kasi nga po, sa kanya po nanggagaling yung reward money. Kung walang reward money, walang patayan, ganoon lang naman kasimple yan eh. At bukod doon, mga kababayan, ngayon, nasasangkot na naman po si Bongo dito nga po sa mga nawawalang sabongero or mga namatay na sabongero. Kung nakita ninyo yung pagiging contradicting nga po, ng propaganda, pumapatay ng tao, allegedly, tapos, kalusugan, para magbangga. Oh. And by the way, mga kababayan, kayo ba na-imagine nyo ba, na, ladies and gentlemen, the state of the nation of the President, Bongo. We are in the ASEAN countries and we are proudly to present to you our President Lawrence Bongo. Na-imagine nyo ba yon? Na magiging pangalan po ng presidente natin sa 2028, Go. Ewan ko sa inyo, di ba? Kaya nga mga kababayan, ako po talaga, natatangahan po talaga ako. Alam niyo kung kaninong vlogger ako pinaka-natatangahan? Sobrang natatangahan talaga ako. Kay Badong. Yung Badong Arateles. Di ba? Si Badong Arateles, mga kababayan, Bongo yun eh. Kung ba naisip niyo ba yung Bongo? Presidente ng Pilipinas, pangalan Bongo? Ipopromote niyo Bongo? Ano yun? Diba? So yun mga babae, so kayo po, pumasabi nyo nga po dito sa bagong development nga po na dinadawit po ngayon si Bongo. Kasi posible si Bongo, diba? Tsaka si Arnie Tevez. Si Balong naman Yakis. Diba? O bastos nga yun talaga, tumandang ko yan eh. Tumandang ulang pinagkatandaan yan eh. Diba? Yung si Bongo eh. Sige, sipahin nyo lang. Gusto nyo sipahin, okay na yan, So, ngayon mga kababayan, So, ngayon mga kababayan, kayo po, pumasabi nyo nga po dito sa bagong development nga po. Actually matindi yan, di ba? Na nasasangkot nga daw po ang dalawang congressman at isang senador nga po dito po sa mga namatay nga po na sabongero. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng sangkot nga dito si Bongo at si Arnie Tevez? Di ba? So, nasa comment na po. Sa baba, binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung makalabisan, pa-share na rin po yung video po na to. Okay. So, thank you mga kababayan. Pag-usapan ngayon natin to yung isa.